po nilang suspicion ay na-confirm. Ang sabi po nila, the screams were not those of a single human. They were the screams of millions of humans. Ang narinig daw po nila ay ang mga sigaw, hindi ng isang tao lamang, kung hindi milyon-milyong tao ang sumisigaw. Sa ilang saglit, iparirinig po namin sa inyo ang real audio recording na nagkiklaim ng actual recording ng actual sounds of hell. Again, pinaalalahanan ko lamang po kayo. This may scare you. So I pray and plead the blood of Jesus to cover you and protect you. Nakakatakot, di po ba? Kung tutuusin, ang sound po na narinig ninyo ay filtered na sapagkat hinigop lang po ito at narinig mula sa isang microphone. Pero try to imagine kung actual sound na po ito sa loob ng impyerno mismo ang maririnig mo day and night forever and ever, kung ikaw ay narito. Kaya pala, mahigpit po ang payo ng Panginoong Jesus sa Mark 9:43. Ang sabi po ng Panginoon, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin ito. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Maaaring ang narinig po ninyong pahayag ni Mary Kay Baxter at yung pong sounds of hell ay hindi totoo. Pero sigurado ako, ayon mismo sa description ng hell sa Bible, ganito ang maririnig po natin dito, at masahol pa rito. Maaaring ang iba po ay hindi maniwala, pero ang katotohanan na nakasaad sa Biblia ay hindi po mapapalitan o mapapawalang bisa ng hindi paniniwala ninuman. Kaya wala pong mawawala kung tayo lamang po ay maghahanda at maniniwala. Kailangan po tayong maniwala na mayroong impyerno
ito po ay nasa ilalim natin. Ang impyerno ay nasa ilalim mismo ng ating mga bahay. Kahit ng mga shopping malls, palaces, stadiums, buildings, beach resorts, farms, even hospitals and schools. It's a reality. Mayroon pong mga nakakulong sa kailaliman ng lupa saan man dako tayo naroroon sa buong daigdig. Maaaring hindi po natin sila naririnig sa ibabaw ng lupa. Pero sumisigaw po sila ngayon sa hirap. Nagmamakaawa. Gustong magpahinga. Gustong matulog. Pero hindi pwede. Humihingi ng tulong. Pero huli na ang lahat. Sapagkat mananatili sila dito po na nakakulong nagpakailanman. Ito po ay isang realidad na kahahantungan ng lahat ng mga taong nagbibigay-bingihan, umiiwas, at nananatiling matigas ang puso sa pagtawag ng Diyos at pagsunod sa Kanya. Kaya pala sinabi po ng Panginoong Yesus sa Matthew 16, verse 26, "What profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what can a man give in exchange for his soul?" Naniniwala po ako na itinakda po ng Panginoon ang oras na ito upang sabihin po sa inyo na importante kayo sa Kanya, ang inyong pong kaluluwa. At ang mensahe pong ito ay isa lamang pong patunay na mahal po kayo ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng gustong makatakas sa anumang uri ng kasalanan at sa pagdurusa sa impyerno, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sige po, say this simple prayer from your heart. Sabihin po ninyo, Panginoon, ako po ay nagkasala. Nagmamakaawa po ako. Tulungan mo po ako. Sagutin mo po ako. Ang kahabag-habag kong kaluluwa na nasa bingit na pala ng kapahamakan. Patawad po, Panginoon. Naniniwala po akong namatay ka sa cross at ang dugo mo ay inialay mo para sa akin, para malinis ako sa lahat ng aking karumihan at sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking tunay na Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako naman po ang mananalangin sa inyo. Lord, I can feel the burning passion in my heart to see these people burning also with passion for you. So much passion to know you, obey you, O God, and please you. As I pray, may your anointing be upon them. Let them feel that you are touching them right now because you love them. You want to save them, and you want to deliver them, and even heal them, their ailing physical bodies. So, Lord, as I stretch forth my hand towards them,
Use this.